Ako si Mercedes, tubong antipolo. Meron akong nais ibahaging kwento. Hango ito sa tunay kong karanasan. Noong 35 anyos pa lamang ako. Hango ito sa tunay kong buhay. Taong 1979, sa edad kong iyon ay nakapag-asawa ako ng isang mayamang lalaki. Itago na lamang natin ito sa pangalang Lito. Masaya ang aming pamumuhay ng sandaling makasal kami sa altar. Di tulad ng ibang lalaki na kapag nakapag-asawa na ay magbubuhay binata pa rin. Yung tipong tanging pera lang ang ambag. Ibahin niyo po ito si Lito dahil masasabi kong maswerte ako na mayroon akong asawa na katulad niya. Yung tipong aalagaan at tutulungan kanya sa gawaing bahay. At lahat ng sweldo nito ay binibigay nito ng buong puso at wala kang sumbat na maririnig. Hanggang sa loob ng 3 taon naming pagsasama, labis ang saya naming mag-asawa. Lalo nung malamang nagdadalang tao ako sa una naming anak. Para sa amin ay yun ang simula ng matatawag naming isang pamilya. Sa kabila ng masaya naming pagsasama, ay may malalim akong sekreto na itinatago ni walang sino man ang nakakaalam. Lalong-lalo na ang aking asawa na si Lito. Gustuhan ko mang sabihin ang lahat ng iyon ay hindi ko magawa-gawa. Dahil pinapangunahan ako ng takot na baka ako'y katakutan o di kaya'y kamuhian nito. At kasabay nito ang pagdating ng nakababata kong kapatid na si Grace. Magbabakasyon raw umanaw ito sa akin. Dahil kapatid ko siya ay pumayag ako. "Oh mahal, anong ginagawa mo dito sa labas? Gabi na at baka mahamugan ka." Nag-aalalang tura ni Lito sa akin. Gumawi ang tingin ko sa aking likuran kung saan naroroon ang aking asawa naglalakad patungo sa akin. Naroon kasi ako sa rooftop kung saan madalas akong nagpapahangin. "Ikaw pala mahal, ako'y naririto lamang upang magpahangin dahil ako'y nababagot sa loob. Tsaka hindi ako makatulog dahil siguro ayaw pa ni baby." Tipid kong sagot. Tipid na pala yun. "Ganoon ba? Pero hindi ka na maaaring magpahamog. Lalo na ngayong nagdadalang tao ka sa panganay nating anak. Pumasok na tayo ha. May pasalubong ako sa'yo. Alam kong paborito mo iyon." Ngiting sampit ni Lito sa akin. "Sandali lang, napansin mo ba si Grace na dumating na? Kasi hindi ko pa naririnig. Masyado na kasing gabi eh." Nag-aalalang turan ko. "Oh, si Grace ba? Nandiyan na, sinabay ko. Nakita ko kasi siya sa labas ng bar, tapos lasing na lasing. Kaya sinabay ko na lang baka mapano pa. Kasi mamaya kargo de konsyensya ko pa. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya." Ani ng asawa ko. "Salamat mahal, pasyensya ka na sa kakulitan ng kapatid ko na yon." Lumangaw naman ito at pagkatapos ay sumama na akong pumasok sa loob ng aming silid. Inalalaya naman ako ni Lito na aking butihing asawa. Dahil medyo kalakahin na ang aking tiyan, kaya hindi ko na kayang maglakad-lakad pa masyado. At isa pa ay masela ng aking pagbubuntis noon. Sa totoo lang ay pangalawang pagbubuntis ko na yon. Dahil maselan ako kung magbuntis at mababa rin ang matres ko. Kaya naman upang maging healthy ang pagbubuntis ko, ay nagpaalaga kami sa doktor. Kinabukasan, pagpasok nito sa kanyang trabaho, ay naglibang-libang muna ako sa aming bahay. Naalala ko naman ang nakaraan ko. Napilit kong kinakalimutan dahil para sa akin ay isang bangungot ang lahat ng iyon. Napilit bumabalik sa aking balintataw kung saan ginagawa ko ang lahat ng hindi dapat. Marami ang nasawi sa aking balad
nalingid sa kaalaman ng aking asawa. Labis ko naman iyong pinagsisihan at napagtanto kong mali pala ang lahat ng iyon. At sa pagsapit ng gabi ay narinig ko na ang kotse nito na pumarada na sa garahe. At maya-maya pa ay pumasok na ito sa kabahayan. At maya-maya pa ay pagbukas ng pinto ng aming silid. "Mahal, gising ka pa ba? May dala ako para sa iyo. Alam kong magugustuhan mo ito." Wika ng aking asawa. Agad naman akong tumilat at pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo na inalalayan naman niya. At inaabot niya ang hawak niyang supot na may dalang Jollibee. Nagpasalamat naman ako at labis akong natuwa. Dahil hindi luho ang gusto kong ibigay niya sa akin, kundi pagkain lang. Dahil yun lang ang gusto ko at kontento na ako. "Thank you, mahal. Talagang inaalagaan mo ako ng sobra. Thank you." Pagpapasalamat ko dito. "Walang anuman, mahal. Para sa iyo ang lahat ng iyan. At hindi ako magsasawang ipakita sa iyo ang pagmamahal ko araw-araw." Ngiting tura nito. Aminin kong nakaramdam ako ng kilig sa mga sinasabi at pinapakita nitong pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Ngunit ang akala ko ay habang buhay na iyon ay hindi pala. Isang linggo noong mapansin kong iba na ang pakikitungo nito sa akin. Para bang malayo na ito sa dating Lito na nakilala ko. Laging mainiti na ang ulo at palaging madaling araw na kung umuwi. Nung una'y iniisip ko dahil sa pagod lang nito sa trabaho. Ngunit ang kutob ko ay mas lalong tumibay. Na totoo ngang may babae ito. Dahil minsan na itong may nagchismis sa akin na isa sa kanyang mga katrabaho. Isang araw noon habang kumakain kami ng almusal ng aking asawa na si Lito, ay sinabihan ako nito na wag ko na raw siyang hintayin ng umuwi. "Mahal, baka anong oras na ako makauwi mamaya ha? Dahil may mga dokumento pa akong aayusin sa kumpanya. Kaya wag mo na akong hintayin mamaya." Ngiting wika ni Lito. Ngumiti na lamang ako, di walang pagdududa kung makikita nito sa aking mukha. Pagkatapos ay nagpaalam na itong aalis na. Sa totoo lang po, Sir Casper, kinukutuban ho ako. Ayaw ko man pong isipin ngunit ramdam kong may babae talaga siya. Habang ako ay abala sa aking ginagawa, may biglang napadaan na kapitbahay namin. Nagchismis ito na may babae daw ang asawa ko. At ang mas ikinagulat ko pa ay ang kapatid ko pa daw mismo. Labis akong napahagulgol sa mga sandaling iyon. Pagkaramdam ko'y sasabog na ang aking puso dahil sa halo-halong emosyon na aking nadarama. Labis ang aking galit at tinagpis ko sa mga sandaling iyon. Hanggang sa naramdaman kong sumakit ang aking tiyan. Siguro ay dala ng stress na aking nadarama. Mabilis kong pinakalma ang aking sarili. Nang mawala ang sakit ng aking tiyan, ay agad akong nagtungo sa aming silid. Habang ako'y nakahiga ay bigla na lamang nagring ang aming telepono. Nung una'y lalaki ang nagsalita hanggang sa boses na ito ng aking asawa at ng aking kapatid. Maririnig ang tila may pinamplano laban sa akin at sa aking anak. "Lito, hanggang kailan mo ba titiisin si ate? Magpakalayo-layo na tayo. Pero kung ayaw mo, patayin na lang natin ang bata." Turan ng kapatid ko na si Grace. "Naibang ka ba? Anak ko ang dinadala ng ate mo. At isa pa, kasal kami. Hayaan mo munang gawin nating tanga ang asawa ko. Hindi pa ito ang tamang panahon." Wika ng asawa kong si Lito. Siguro'y wala silang kaalam-alam na may biglang tumawag sa telepono at katabi lang nila ito sa opisina.
Gumawa ang aking mundo dahil sa nalaman ko. Hindi ko sukat akalain na matagal na pala akong niloloko ng pinakamamahal ko sa buhay. Ang asawa at ang sarili ko pang kapatid. Hanggang doon na lang ang narinig ko sa telepono. At salamat din kung sino man ang tumawag na yon. Kaya naman pagkatapos nito ay nanlilisik ang mga mata ko sa puot na aking nadarama. Pinipilit kong kontrolin ang emosyon ko para sa aking anak. Ngunit hindi ko magawa. Hinayaan ko na lang ang luha ko hanggang sa unti-unti na itong umalpas. Tumayo ako at kinuha ang maleta na nasa itaas ng aparador. Medyo may kabigatan ng maleta para sa akin. Kaya hirap kong inabot yon. Pagkatapos ay kinuha ko lahat ng damit ko at inalagay sa maleta. Akala ko'y masaya na ako sa buhay ko kasi medyo may kaya kami nun sa buhay gawa ng magandang trabaho ng asawa ko. Pero nagdadalawang isip pa akong umalis. Pero sa huli, nanaig pa rin ang desisyon kong umalis na lang. Pagkabukas ko ng pinto ay laking gulat ko nang mabungaran ko ang aking asawa na nakakunot ang noo habang nakatingin sa akin at sa dala kong maleta. "Saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta?" Tanong nito sa akin. "Bakit narito ka? Hindi ba't mamayang gabi ka pa uuwi?" Gulat na tanong ko. "Oo, umuwi lang ako dahil may nakalimutan akong dokumento." "Teka, huwag mong ubahin ang usapan. Bakit may hawak kang maleta? Saan ka pupunta? Bakit hindi ka man lang nagsabi na aalis ka?" Sunod-sunod na tanong nito. "Aalis na? Bakit? Alam kong ito ang gusto mo. Magpakasaya ka." Galit kong turan habang pinipigilang umiyak sa harapan nito. "Ano? Hindi kita maintindihan, mahal. Pwede ba pagod ako? Ang dami-dami kong inaayos sa kumpanya pag uwi ko. Ganito agad ang bubungad mo. Hindi ba't ayos lang tayo kanina?" Uwi ka nito. "Inong ayos ha? Sira ulo ka. Sagutin mo. Kailan pa ha? Kailan pa?" Hindi ko mapigilang sambit nito habang unti-unti namang umaagos ang luha ko. "Anong drama na naman ito? Pwede ba? Please, tigilan mo na to. Tsaka anong kailan pa? Hindi kita maintindihan. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin?" Galit na tura nito. Hindi mo ko maintindihan? Ang bobo mo naman para hindi mo malaman kung ano ang ibig kong sabihin. Kailan niyo pa ako niloloko ha? Ang bababoy ninyo. Mga walang hiya kayo." Sigaw ko at nagawa ko pati ang sampalin at suntukin sa dibdib nito. Aray! Aray! Tumigil ka. Anong pinagsasabi mong niloko? Hindi kita niloloko. Wala akong ibang babae sa buhay ko kundi ikaw lang. Kontento na ako sa iyo. Lalo na ngayon magkakaanak na tayo. Pangungumbinsi nito. Ang galing mo ring magmanipula, Lito. Huwag ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo gugustuhin ang gagawin ko. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, aminin mo. Kailan pa? Ha? Kailan pa nagsimula ang relasyon niyo ng higad kong kapatid? Galit kong sambit. Ano? Anong relasyon? Tsaka, nagpapatawa ka ba? Ano mangyayari yon? Kapatid mo yon. At saka hindi ko papatuloy yon dahil parang kapatid ko na rin si Grace. Ngising tura nito sa akin. Dahil sa inis ko ay pinagsasampal ko ito at pinagsabunutan. Sinabi ko sa kanya lahat ng narinig ko. Nagulat naman ito at nakita kong napalunok ito ng kanyang laway. Dahil sa naririnig ko ang pag-uusap nila ng higad kong kapatid. Han, let me explain. Hindi kasi, I'm sorry. Uwi ka nito na hindi alam ang sasabihin. Hindi mo alam kung ano ang isasagat mo, ano? Akala ko iba ka sa lahat ng lalaki. Tulad ka rin pala nila. Ngayon hayaan mo na kami ng anak ko. Ako nang bahala sa kanya. Magpakasaya kayo.
Mabuti na lamang may isa kang katrabahong may concern sa akin. Kundi, habang buhay akong magiging isang tanga dahil sa inyong dalawa. Wika ko habang ang mga luha ko ay patuloy pa ring umaagos. Wag, please. Huwag mo kong iwan. Nagsusumamo ako. Pinapangako kong magbabago na ako. Magsimula tayong muli. Please, babawi ako, mahal. Agulgol nitong pakiusap sa akin. Ngunit umiling lang ako. Tinula ko siya upang makalabas na ako. Ngunit hinarangan lamang ako nito at lumuhod pa sa akin. Ngunit kahit anong pagsusumamo nito ay hindi ko na tinanggap. Dahil ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa taong manloloko ay isang kaibangan. Patawad, pero tapos na tayo. Sinabog ko sa iyo noon, hindi ba? Pag niloko mo ako, hindi na kita bibigyan pa ng second chance. Yan ang huli kong wika na ikinalungkot nito. Nakita ko naman ang pandilim ng mukha nito. Mabilis nitong isinara ang pinto at bigla na lamang akong sinampal na ikinatabing ng aking mukha. Hindi ako makakapayag na iwan mo ko. Sa akin ka lang habang buhay. Galit na tura nito. Hayop ka. Niloko mo na nga ako. Sasaktan mo pa ako. Binibigay ko na ang kalayaang gusto mo. Pero bakit ngayon? Parang ayaw mo pa. Nahihibang ka na ba? Ani ko. Nangakmang tatayo na ako ay bigla na lamang ako nitong sinakal. At pagkatapos ay tinulak ako nito sa sahig. Dahil doon ay biglang sumakit ang tiyan ko at nakita ko na lang na umaagos na ng dugo sa sahig na ikinataranta naman ng magaling kong asawa. Hanggang sa hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari dahil nawala na ako ng malay. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako. Chine-check ng doktor ang lagay ko. Mrs., inumin po palagi ito nang sa ganun ay bumuti na iyong pagkaramdam. Wika nito. Dok, kumusta po ang baby ko? Tanong ko na kinakabahan. I'm sorry, Mrs. Pero wala na ang baby mo. Ginawa na namin ang lahat para mailigtas siya. Ngunit huli na ang lahat. Wika ng doktor. Labis na gumuho ang mundo ko nang malaman kong wala na ang aking anak. At hindi ko na mapigilan pa ang mapahagulkol at magwala dahil sa labis na sakit na idinulot ng pagkawala ng aking nag-iisang anak. Ang ilan buwang kong iniingat-ingatan. Hanggang sa bumukas ang pinto at dalawang tao ang kinamuhian at ayaw ko nang makita pa ang pumasok. Ate, kumusta na? Nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako. Sambit ng higad na kapatid na si Grace. Lumapit ito sa akin ngunit isang malakas na sampal ang iginawad ko rito. Dahilan ng muntikang pagbagsak nito sa sahig. Inalalayan lamang ito ng magaling kong asawa kung kaya't hindi natuloy ang pagbagsak nito. Anong problema mo, ate? Bakit mo ako sinampal? Wala naman akong ginawa sa iyo, ha? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Para magpunta kayong dalawa sa akin. Ang tigas ng mukha ninyong dalawa. Mga hayop kayo. Lumayas kayo rito nang dahil sa inyo. Namatay ang anak ko. Pinatay niyo ang anak ko. Magbabayad kayo. Galit kong sambit sa mga ito at dinoro-doro ko pa. Mercedes, walang may gusto sa nangyari sa ating anak. Hindi ko pinatay ang anak natin. Aksidente lamang iyon. Agulgol ring sambit ni Lito sa akin. Walang may gusto, ha? Alam kong plinano niyo ang lahat ng ito. Magbabayad kayo. Sinusumpa ako. Babalikan ko kayong dalawa at sa araw na iyon. Sisiguraduhin kong magtutusa kayo. Galit kong turan sa kanilang dalawa. Natakot naman ang aking kapatid sa binanta ko nito. Alam nito ang pinakatago-tago kong sekreto.
at alam niya na gagawin ko ang sinasabi ko. Kaya naman agad niyang hinila ang aking asawa na si Lito upang umalis roon. Pilit akong pinapakalma ng doktor, ngunit hindi ko kaya. Lalo pat wala na ang aking nag-iisang anak. 3 araw ako bago nakalabas sa ospital. At sa loob ng 3 araw na iyon, ay palagi ang pagpupunta roon ni Lito. Ngunit mariin ko itong pinagtatabuyan. Dahil sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha nito, ay naaalala ko ang aking anak. Nang nasa bahay na ako ay doon ko palaging naalala ang lahat. Tila tinatakasan ako ng bait dahil sa labis na sakit na idinulot noon sa akin. Walang araw akong hindi umiiyak. Maski pagkain at pagligo ay hindi ko magawa. Hindi ako lumalabas ng aking silid. Lagi naman akong tinitignan ni Lito, ngunit hindi ko ito binibigyang pansin. Anak, pinapangako ko. Bibigyan kita ng hustisyang nararapat sa iyo. Hindi ako makakapayag na maging masaya sila. Sisiguraduhin kong pagsisihan nila ang ginawa nila sa akin. Binago ko ang sarili ko para lang sa wala. Ani ko sa aking sarili habang nakahiga. Tanging liwanag lang ng buwan na nagmumula sa bintana ang tanging tanglaw ko sa gabing iyon. Kinabukasan, pagkagising ko ay inayos ko ang aking sarili. At pagkatapos ay lumabas ng silid. Habang ako ay papunta ng sala, ay gulat na gulat sila sa ayos ko. Dahil tila bumalik ako sa dating ako. Ngumiti ako ng nakakaloko at matalim na tinitigan ang mga naroon. Peking ngiti naman ang binungat sa akin ng aking kapatid. Kasama nito ang aming mga magulang. Mercedes anak, kumusta ka na? Ayos ka na ba? Nakikiramay ako sa pagkawala ng anak mo. Sunod-sunod na tanong ng aking ina. At pagkatapos ay lumapit ito upang yakapin ako. Ayos lang po ako, inay. Huwag po kayong mag-alala. Saka huwag niyo na hong intindihin pa ang aking anak. Masaya na siya sa piling ng Diyos. Ngiting sagot ko habang yakap pa rin ako nito. Pagkatapos ay matalim na tinitigan ko ang dalawa habang nakangisi. Mabuti kung ganon. Alam naman natin na walang may gusto sa nangyari. Maging ang asawa mo ay sobrang nagluluksa din. Wika ng aking ina. Talaga ho, inay. Hindi ako na-infirm. Actually, nay, hindi o aksidente ang nangyari. Talagang sinadya yun. Kaya pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa akin at sa aking anak. Sisiguraduhin kong maghihinagpi sila sa sakit. Bulong ko sa aking ina. Naramdaman ko naman ang pagbitiw nito sa pagkakayakap sa akin. At pagkatapos ay tumingin sa akin nang may pagtatanong at tila nangangamba sa mga sinasabi ko. Katingin na naman si Lito at Grace. Inay, hindi ko na ho sasabihin pa. Sa akin na lang ho iyon. Ibalik ko na lang kung ano ako dati. Makahulog ang sambit ko. Inawakan ako ng aking ina at pagkatapos ay umiling na nakikiusap na wag kong ituloy ang bala ko. Ngunit isang ngiti lamang ang binitawan ko sa mga oras na iyon. Lumapit ako sa kanila na ikinaatras naman ng aking kapatid. Pagkatapos ay umupo ako sa sofa. Katabi ko ang aking ama na ngayon ay nag-aalala pa rin sa akin. Kumusta ka na, anak ko? Sinabi lang sa amin ni Grace at ng asawa mo ang nangyari sa iyo. Kaya narito kami para sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Lalong-lalo ang asawa mo. Wika naman ng aking ama.
Agad akong natawa sa sinasabi ng aking ama na kanila namang ikinataka. Oo naman po pa. Ayos na ayos ho ako. Huwag niyo na akong problemahin. Huwag ho kayong mag-alala. Magiging maayos din ako. At saka ho, umuwi na kayo sa probinsya, tay. Alam niyo naman hong may mga sakit na kayo. Nag-abala pa kayong lumuwas. At saka nandito naman ho ang kapatid at asawa ko. Sila na hong bahala sa akin. Ngiti kong turan habang matalim kong tinitignan ang dalawang tao na aking kinamumuhian. Ayos lang anak, ang importante ay nakapunta kami kahit papano. At saka isa pa, ay miss na namin kayo ng iyong kapatid. Lalong lalo ka na. Lumuluhang turan ng aking ama. Salamat ho inay, itay. Kumain na po ba kayo? Tanong ko sa aking mga magulang. Tanging tango lamang ang itinugo nila. Ang dalawa naman ay hindi magawang makapagsalita. Tanging tingin na lang ang kaya nilang ibigay sa akin. Masaya pang nakipagkwentuhan sa akin ang aking mga magulang. At sa pagsapit ng gabi, ay nagpaalam na ang mga ito na aalis na. Hinati naman ito ng magaling kong kapatid. Ako naman ay papasok na sana sa aking silid. Nang bigla na lamang akong hawakan sa braso ng magaling kong asawa. Kumusta ka na mahal? Mabutit ayos ka na. Sana mapatawad mo na ako sa pagkakasala ko. Hindi ko gusto ang lahat ng iyon. Lalong-lalo na ang pagkawala ng kaisa-isahan nating anak. Nagsisising sambit nito. Huwag kang magdrama Lito. Tapos na tayo. Magsama kayong dalawa pero ito ang tatandaan mo. Walang araw na hindi niyo pagsisihan ang lahat ng ito. Magbabanta ako rito. Mahal, ayusin natin. Magsimula tayong muli bilang mag-asawa. Gusto mo ngayon din balalayasan ko ang kapatid mo. Ikaw lang talaga ang minahal ko. Wala nang iba. Ang kapatid mo lang ang nang-akit sa akin. Pakikiusapan nito. Agad akong natawa dahil sa sinabi nito. Kung ganon, ginamit mo lang ang kapatid ko para sa sarili mong interes. Napakahayop mo naman kung ganon. Bueno, aalis ako bukas para maghanap ng mauupahan. Ani ko. Magsasalita pa sana ito nang mabilis akong pumasok sa aking silid. Pagkatapos ay nilako iyon. May kinuha ako sa ilalim ng kama namin. Isang kahon iyon na puro alikabok na dahil sa tagal nang nakatago. Isa iyong alaalang akala ko hindi na mauulit pa. Ngunit sinasagad ang aking pasyensya ng mga taong walang lugar na mabuhay sa mundong ito. Kulay itim na kahon iyon na nakapadlak. Kinuha ko naman ng susi sa gilid at ito'y aking binuksan. Tumambad sa akin ang itim na libro at may manika, kutsilyong itim at itim na karayom din. Iba't ibang uri ng mga demonic book at pati na rin ang bungo ng tao ang itinago ko. Yan naman muling bumalik sa akin ang masakit na alaala na ginawa sa akin ng aking asawa at magaling kong kapatid. Mga kaibigan at Sir Casper, alam ko po kung ano ang nasa isip niyo. Totoo po iyon. Isa akong dating mangkukulam. Mapagparusa sa mga taong may ginagawang hindi kanais-nais sa akin o sa aking pamilya. At mga taong humihingi sa akin ng tulong na nais nilang makaganti sa mga taong may mabigat na kasalanan. At ang kapalit noon ay ang malaking halaga. Nagbago lamang ho ako nang makilala ko ang aking napangasawang si Lito. Lingid dito ang lahat ng aking ginagawa. Hanggang sa inaya ako nitong magpaksal. Kaya naman ang mga kagamitan ko sa pangkukulam ay itinago ko nang sa ganun ay walang makatuklas. Pero ngayon ay gagamitin ko sa mga taong gumawa sa akin ng napakatinding masama.
at nadamay pang nag-iisa at walang kamuang-muang na aking anak. Maghintay kayo. Sisiguraduhin kong bukas magsisimula na ang kalbaryo ng buhay niyong dalawa. Labis yung pagsisisihan ang ginawa ninyo sa akin. Ibabalik ko ang buhay ng aking anak. Kapalit ng buhay ninyo, mga hayop kayo. Gigil kong turan sa aking sarili habang nanlilisik na nakatitig sa hawak kong librong itim. Pinatay ko ang ilaw at pagkatapos ay kinuha ko ang lahat ng iyon. Sinindahan ko ang itim na kandila at ipinalibot ko iyon sa sahig kung saan gagawin ko ang ritual. Bago pa iyon ay saglit akong lumabas ng aking silid dahil may kukunin ako sa labas. Tamang-tama ay nakita ko ang isang panabong nito na nakakulong. Kaya naman kinuha ko iyon at pagkatapos ay bumalik ako sa aking silid. Mabuti na lamang ay wala si Lito sa bahay. Siguro ay umalis ito. Pagkapasok ko ay sinarado kong mabuti ang pinto. Itinali ko ang manok sa lapag. Mabuti na lamang ay hindi na ito nag-iingay pa. Kinuha ko ang itim na libro at ang kutsilyo. Nang sandaling mabuksan ko ang libro, ay bigla na lamang humangin ng napakalakas. Ngunit ang apoy na nagmumula sa kandilang itim ay hindi man lang natinag. Sinimulan kong basahin ang unang nakasaad sa libro na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos nito ay dumipa ako sa sahig kung saan ako napapalibutan ng mga kandila habang sumasambit ng mga Latina. At nang matapos ako ay kinuha ko ang manok at kutsilyo. Nilaslas ko ang lig nito at ang dugo nito ay ipinaagos ko sa bungo ng tao at ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbibigkas ng mga Latina. Nang matapos iyon ay sinunod kong sugatan ang aking braso at ang dugong lumalabas mula sa aking sugat ay pinatulo ko sa bungo na naroroon. Nadahilan ng paglikha ng itim na usok kung saan ay tagumpay ang panalangin ko. Umahalakak ako na parang isang demonyo dahil sa tuwa. Pagkatapos ay kinuha ko sa aking bagang litrato ng aking kapatid at ng aking magaling na asawa. Tinusok ko ng karayom iyon sa parte ng tiyan. Kung kaya alam kong nararamdaman nila iyon. Nang matapos ako ay pasimple kong naligpit iyon. Itinago ko sa ilalim ng aking kama at ang litrato ay isinama ko sa isang lalagyan upang itago din na hindi nila mapapansin na may kakaiba. Pagkatapos ay natulog ako ng mahimbing. Pagsapit ng umaga pagkalabas ko, ay nakita ko ang aking asawa at aking kapatid na lumabas sa kani-kanilang silid. Habang ako ay nakangising nilagpasan lang sila dahil tumungo ako sa kusina. Uminom ako ng tubig. Maya-maya pa ay dinig ko na ang pagsigaw ng aking kapatid at ng aking asawa na humihingi ng tulong. Upang hindi mahalata ay pasimple akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. At ang sandaling nadala sila sa ospital ay agaran silang kinonfine dahil sa matinding sakit ng kanilang mga tiyan. Ineksamin sila ngunit ang lumalabas na resulta ay negative. Nagsedatingan naman ang mga magulang ni Lito at alalang-alala sa kalagayan ng kanilang anak. 1 linggo silang nananatili sa ospital at kung ano-anong sugat na ang nagsisilabasan sa kanilang katawan, nalilalabasan ng mga uod na pinandidirihan ng ibang nurse at doktor na tumitingin sa kanila. Kita ko ang paghihirap nila na akin namang palihim na ikinatuwa dahil alam ko naman na iyon ang tama para sa kanila. At para sa mga ordinaryong tao ay isang matinding karamdaman iyon. Labis ang pinayat nila tila hindi mo na makilala ang kanilang mga itsura. Anak, Mercedes, nabalitaan namin ang nangyari sa asawa at kapatid mo. Magtapat ka nga sa amin
Ikaw ba ang may gawa noon? Galit na tura ng aking ina at isang malakas na sampal ang iginawad nito sa akin. Anong pinagsasabi niyo, Nay? Sabi ng doktor may malubha silang sakit at ilang buwan o linggo na lang raw ang itatagal nila sa mundong ito. Kaya bakit niyo pa ibebentang sa akin? Kunot noo kong turan. Napahagol ko naman ito habang dinaluhan ng aking ama. Napilit itong pinapakalma. Anak, nagsusumamo na ako sa iyo. Kung ano man ang kasalanan ng asawa mo sa iyo, patawarin mo na. Pati ang kapatid mo ay dinamay mo. Walang kasalanan sa Grace sa iyo. Anak, alam naming ikaw ang may kagagawa nun, anak. Huwag mong sirain ang iyong buhay. Agulgol na tura na pakiusap ng aking ama. Patawad ho, Itay. Huli na ang lahat. Hindi niyo alam kung ano ang ginawa sa akin ng dalawang iyon. Dapat nga ho maging masaya kayo. Dahil pinarusahan ko ang pumatay sa anak ko. Hindi niyo ba alam sa sandaling kuhanin na ng demonyo ang kaluluwan nila? Ibabalik na lang muli sa akin ang aking anak. Masaya akong turan habang tumutulo ang aking luha. Masaya pero tumutulo ang luha. Ano ba yun? Anak, baliw ka na ba? Isang malaking kasalanan sa Diyos iyan, anak. Patay na ang anak mo at hindi mo na pwedeng buhayin pa. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang idamay pa ang kapatid mo. Parang awa mo na. Mahal na mahal namin kayong dalawa at ayokong may isa sa inyo ang mawala sa amin ng iyong ama. Agulgol na tura ng aking ina. Patawad, Inay. Ngunit yan lang ang nararapat sa kanila. Mas mabuti pa hong magpaalam na kayo kay Grace bago ito mawala sa mundo. Aanay ko na lang. At pagkatapos ay tumalikod na ako at tumungo sa aking silid. Umagulgol ako at aaminin kong nasasaktan din ako sa desisyong ginawa ko. Hindi ako naging masaya ngunit hindi ko pwedeng bawiin ang pinataw kong parusa. Dahil alam kong hindi na maibabalik ang aking anak. Sa araw na iyon na hindi ako lumabas ng aking silid. Halos isang linggo nang nakikiusap ang aking mga magulang. At nalaman na rin ng aking biyanan ang tunay na dahilan. Kaya humingi sila ng kapatawaran sa akin. Nakikiusap sila na sana raw ay bawiin ko na ang kulam na iginawad ko sa dalawa. Na ngayon ay naghihirap at naghihingalo na. Nung tumungo ako sa ospital, ay kitang-kita ko ang kalunos-lunos na kalagayan nila. At aaminin kong nagsisisi din ako sa ginawa ko. Aalis na sana ako nang tinawag ni Lito ang aking pangalan. Kahit hirap na itong magsalita. Mahal, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. At sa ating anak. Sana balang araw ay mapapatawad mo na kami ng iyong kapatid. Hirap na anin ito. Kaya naman hindi ko na malayang tumutulo ang aking luha dahil sa nakonsensya ako. Kaya mabilis akong umalis sa ospital upang umuwi sa aming bahay. At pagkatapos ay tumungo ako sa aking silid at nilaki yon. Doon ako nag-isip ng nag-isip. Dahil alam ko sa sandaling bawiin ko ang ipinataw ko, at alam kong sa akin babalik ang lahat ng iyon. Kaya naman nag-isip ako ng tama. Kinuha ko ang mga gamit sa ilalim ng aking kama, kung saan ay naroroon ang mga gamit ko. Kasama na roon ang 2 grapon, kung saan nasa loob na ang kanilang mga litrato na punong-puno ng uod. Iniisip kong mabuti kung ano ang kalalabasan ng lahat ng iyon. Kasi sa totoo lang, nais ko nang ialay sa demonyo ang mga kaluluwa nila. Pero sa bandang huli, mas pinili ko ang tama. Muli akong nagdasal at binasag ang garapon. At pagkatapos ay may lumabas na itim na usok.
nang mula sa litrato at pagkatapos ay pumasok iyon sa aking bibig. Kung saan ay nahimatay na lang ako na hindi ko alam ang mga sumunod na nangyari. Pagkadilat ko ng aking mga mata ay nasa isang madilim ako at mainit na room. Kitang-kita ko ang mga diablong nakangiting nakatitig sa akin. Ang paligid ay bulubundukin at parang nasa isang disyerto kung saan nakapalibot ang mga nagbabagang mga apoy at laba na parang galing sa bulkan. Maraming tao ang tumatangis at humihingi ng tawad habang pinapahirapan sila ng mga demonyong naroroon. Kinausap naman ako ng isang diablo na nasa tunay nilang anyo na parang isang kambing ngunit wala yung balahibo at may buntot ito na parang sa aso at backpack na parang sa paniki. Ang mga mata naman nito ay kulay itim at ang balat naman nito ay pulang-pula. Bakit mo binali ang kasunduan, Mercedes? Hindi mo dapat ginawa yon. Dahil alam mo ang kapalit. Sinayang mo ang oportunidad na mabuhay at makapiling ang iyong anak. Wika ng isang demonyo. Hindi. Pagod na ako sa pagiging masama. Mas pipiliin ko ngayong maging mabuti kaysa maging kagaya ninyo. Handa ako sa magiging resulta ng kapalaran ko. Ani ka. Kahit ba, sinaktan ka ng mga taong iyan. Hindi ba't ikaw naman ang may gusto? Bakit ngayon ay binabawi mo na? Wika ng isang demonyo. Hindi naman ako nakasagot dahil bigla na lamang akong nagising mula sa aking pagkakatulog. Isang panaginip lang pala ang lahat. Nakita ko ang mga taong nakatayo sa harap. Hindi pamilyar, pero alam kong isang manggagamot ang nakatira doon. Dahil sa mga langis at alamang gamot ang nakasabit at nakalapag din sa lamesa. Kaya naman napagtanto kong nasa isang kubo ako. Naramdaman ko ang pagsakit ng tiyan ko. Namimilipit ako at marami na ring sugat ang natamo ko. Ramdam ko ang paglabas ng mga uod. Dahil doon nahiyaw lang ako ng hiyaw dahil sa matinding sakit na aking nararanasan. Mas matindi pang sakit kumpara sa ginawa ko sa dalawa. Nagsimula namang magdasal ang manggagamot at hinahampas-hampas nito ng dahon ang mga sugat ko at binuhusa ng mga langis. Kung kaya't mas matindi ang sakit na aking natamo dahil ramdam ko ang paggalaw ng mga uod mula sa sugat ko. Kaya mas lalong tumindi ang hapdi at sakit ng buong katauhan ko. Iha, lakasan mo ang loob mo. Diablo na ang kumulam sa'yo. Tibayan mo ang loob mo upang makalaya ka sa demonyo. Ani ng isang matandang albularyo. Hindi ko na kaya. Umimilipit kong turan. Anak, lumaban ka. Narito kami para sa'yo. Anak, pakiusap. Hagulgol ng aking ina habang pinapanood ang pagtangis at paghihirap na aking nadarama. Hiyaw lang ako ng hiyaw habang pinagpapatuloy nito ang panggagamot sa akin. Hanggang sa maramdaman ko ang pagbigat ng katawan ko. At parang hinigop ang kaluluwa ko ng mga sandaling may sumanib sa akin. Dinig ko ang kanilang pag-uusap ng demonyong sumanib sa katawan ko. Pilit kong nilalabanan. Pagawalan mo na siya, demonyo. Galit na tura ng albularyo. Hindi maaari. Ang kasunduan ay kasunduan. Buhay niyang kapalit sa pagbawi ng dalawa niyang kinulam. Wika ng demonyo. Hindi maaari. Umalis ka sa katawan ng babaeng ito ngayon din. Alisin mo ang nilagay mong sakit sa kanya. Kundi ay gagamitin ko sa iyo ang espada ni San Miguel upang tuluyan ka ng maglaho. Galit na tura ng albularyo. Umalaw ng tawa at pang-iinsulto ang diablo. At hindi ito pumayag na bawiin ang ipinataw nitong sakit sa akin. Kahit anong pakikipaglaban ang ginawa niya
sa albularyo ay hindi siya umobra hanggang sa umalis na ang jablo sa aking katawan. Pagod na pagod ako nang bumalik ang aking kaluluwa sa aking katawan. Binigyan naman nila ako ng isang basong tubig na may asin dahil lasang-lasa ko ang alat sa tubig na pinainom nila. Dahil doon ay nabawasan kaunti ang nararamdaman kong sakit. Matigas ang jablong sumanib sa iyo. Ramdam kong isa kang mambabarang at alam ko rin na labis mong pinagsisihan ang iyong ginagawa. Kaya mas pinili mong itama ang lahat. Ngunit iha, ang lahat ay may kapalit sa sinasampang mong Diyos. Magbalik loob ka sa ating Panginoon dahil siya ay mapagpatawad. Walang imposible sa Kanya. Turuan mong patawarin ng puso mo ang kahit nang may kasalanan sa iyo ng buong buo. Kahit mahirap ay gawin mo upang makalaya ka sa jablong may hawak sa iyo. Pakiusap ng albularyo sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita sa mga oras na iyon. Alam kong may punto siya. Ngunit alam kong mahirap ang magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Saglit pa akong iniwan ng albularyo. Isinama nito ang aking mga magulang at pati na rin ang magulang ng aking asawa. Ako naman ay humahagulgol dahil naalala ko ang lahat-lahat ng sakit na idinulot sa akin ng mga tao. Alam kong walang kapatawaran ang kanilang ginawa sa akin. Pero ito ang kailangan upang makalaya ako sa jablong nagpapahirap sa akin. Ilang araw akong ginagamot ng matanda, ngunit patindi ng patindi ang aking nararamdaman. Ang isang bahagi ng paa ko ay hindi ko nararamdaman na para bang patay na ito. Hanggang sa dumalaw nga ang mga taong may malalim na kasalanan sa akin, na walang iba kundi ang asawa kong si Lito. At kasama nito ang kanyang mga magulang at si Grace na lumuluha at awang-awa sa kalagayan ko. Halos buto-buto na lang ako sa matinding bayat na tila nawala na ako ng ganang kumain. Dahil sa tuwing kumakain ako ay isinusuka ko na lamang. Para bang hindi na tinatanggap ng sikmura ko. Aminin kong hindi rin kaaya-aya ang amoy ko dahil na rin sa mga sugat na nagkalat sa bahagi ng aking katawan. Ngunit lumapit pa rin si Lito na humahagulgol. Mercedes, patawad sa lahat ng kasalanan ko, sa iyo at sa anak natin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka malagay sa ganyang sitwasyon. Sana ay hayaan mo na lang kami kaysa ikaw ang magdusa ng ganyan. Sana mapatawad mo pa ako. Hindi kita pipilitin na mapatawad mo ako ngayon. Pero sana pagdating ng panahon ay mangyari iyon. Wika nito sa akin. Umaagos na rin ang luha ko sa mga sandaling iyon. Tila nabunutan ako ng kutsilyong tumarak sa puso ko ng mga sandaling. Humingi ito ng kapatawaran ng buong puso. Kaya naman ngumiti ako at pinatawad ko ito ng buong puso. Pinapatawad na kita, Lito. Patawarin mo rin ako kung nagawa ko ito sa inyo. Ito ang matagal kong itinago sa iyo, ang pagiging mambabarang ko. Patawarin mo ako. Agulgol kong toran. Tumango lamang ito at hindi man lang nandiri. Nahawakan ang mukha ko. Magpagaling ka. Lakasan mo ang iyong loob upang makalaya ka sa dyablo. Nandito kami para sa iyo. Ilalaban ka naming lahat. Mahal kita. At mas lalo kitang mamahalin dahil pinatawad mo ako. Sana ipagbigyan mo kong ayusin ang pagsasama natin bilang isang mag-asawa. Wika nito na humahagulgol pa rin. Tumungo naman ako at pagkatapos ay tumayo ito upang yakapin ang aking ama at ang aking ina. Pagkatapos ay lumapit na din ang aking kapatid na si Grace at niyakap ako nito. Ate, patawarin mo ko. Hindi ko kayang makita kang ganyan.
Labis kong pinagsisihan ang lahat ng ginawa ko sa iyong pamilya. Aminin kong naiinggit ako sa lahat ng mayroon ka. Naiinggit ako. Walang kasalanan si Kuya Lito. Ako ang lumapit sa kanya. Patawarin mo ko, ate. Ako dapat ang nagdurusa at hindi ikaw. Please, pakiusap. Lumaban ka para sa aming lahat. Mahal na mahal ka namin. Gulgol na tura ng aking kapatid. Napahagulgol na rin ako sa mga sandaling iyon. At mula sa aking puso, ay aminin kong nawala ang sakit na idinulot nila Sir Casper. Sa pagkakataong ito ay nagawa ko na rin silang patawarin ng buong puso. Niwalang pandidiri nila akong niyakap. Hanggang sa isang araw ay nagdesisyon ang albularyo na gamutin ako para mabawi ang aking buhay. At sa pagkakataong iyon, lahat sila ay nagtulong-tulong upang mailigtas lamang ako sa kamatayan. Dahil ramdam ko ang unti-unting paglusaw ko, katulad ng kandilang unti-unting nauupod. Karamdam ko ay bibigay na talaga ako noon. Kaya nagawa akong tawagin ang pangalan ng Diyos. At matahintim akong nagdarasal na sana ibigyan niya pa ako ng pagkakataong mabuhay. At pagkatapos ay ginamot na ako ng albularyo. Ngunit hindi ganon kadali ang lahat. Muling bumalik ang dyablo at sumanib ito sa akin. At pagkatapos ay hawak ng 2 dyablo ang aking mga braso upang hindi makawala. Kitang-kita ko kung paano nito itayo ang katawan ko nang walang kahirap-hirap. Na ikinagulat naman ng aking mga mahal sa buhay at pati na rin ng albularyo. Umalahaw ng malakas ng pagalakhak ang demonyo na nasa aking katawan. At walang kahirap-hirap nitong ibinaluktot ang mga katawan ko. At parang gagambang sumabit sa dingding. Sa tingin ninyo, maililigtas niyo pa si Mercedes. Mga hunghang, diyan kayo nagkakamali. Ilang oras na lang mapapasakin na ang kaluluwa niya. At ang katawang ito ay magiging malamig na bangke nila. Habang inuubos ang mga uod. Wika ng dyablo na halata mo ang pang-aasar. Demonyo, pakawalan mo ang aking anak. Ano bang gusto mo upang mabawi ang aming anak sa iyong mga kamay? Pakiusap, gagawin namin ang lahat. Tanong ng aking ina. Saglit na paisip ang demonyo ngunit isang malawak na ngisi lang ang itinura nito sa kanila. Hilda, lahat. Kung ganun, hayaan niyong mapasakin ang kaluluwa ni Mercedes. Yun lang ang gusto ko. Wala nang iba pa. Wika ng demonyo na nakasanib sa katawan ko. Isa ka talagang tuso, Diablo. Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Mercedes, makinig ka. Alam kong nariyan ka pa. Tulungan mo kaming tawagin mo ang Diyos. Nagsusumamo ako sa iyo. Wika ng albularyo. Magakhak ng tawa ang dyablo at walang kaanoan ay bigla na lamang tumalapon ang matanda. Kasabay nun ang pagsugod ni Lito na nagbabaka sakaling patayin nito ang dyablo. Aba, matapang ka. Yan ang gusto ko. Sige, tuloy mo. Patayin mo ang katawan ng asawa mo nang sa ganon ay tuluyan na siyang mapasakin. Gawin mo. Alam kong yan ang gusto mo, hindi ba, Lito? Patayin mo na siya. Tulad ng pagpatay mo sa sarili niyong anak. Pang-aasar ng dyablo. Dahil doon ay hindi niya na ituloy ang kanyang binabalak. Dahilan din ang kanyang pagtilapon. Walang kaano-ano ay tumarak dito ang hawak nitong kutsilyo sa balikat nito na labis na ikinatuwa ng dyablo. Nagsigawan naman ang mga magulang nito at dali-dali siyang nilapitan. Nanggagalaiti naman ang aking ama sa mga sandaling iyon.
Kaya naman bigla itong lumapit na dapat ay hindi na nito ginawa. Dahil nang sandaling makalapit ito, ay bigla na lamang siyang sinakal ng demonyo. At walang kaano-ano'y dinukot ang puso nito at kinain na animoy gutom na gutom. Nanlaki naman ang mga mata ng mga naroroon dahil bigla na lamang hinagis ng demonyo na parang isang lantang gulay ang bangkay ng aking ama. Halos magwala ako sa galit dahil sa pagkawala ng aking magulang. Upang hindi na nito maubos pa ang mga naroroon, ay tinawag ko ang pangalan ng Diyos. Nagsusumamo rito na tulungan niya akong makawala sa kamay ng demonyong may hawak sa akin. Panginoon, nagsusumamo ako sa inyo na sana'y pagkawalan niyo na ako sa impyernong ito. Isinusuko ko na ho ang buhay ko sa inyo. Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanang ginawa ko. Kayo na ho pang bahalang magpataw sa akin ng parusa. Sana ho, ako inyong dinggin o makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Uwi ka ako. Kasabay noon ang pagdarasal din ng albularyo upang makawala ako. Ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin ng taimtim hanggang sa bigla na lang lumiwanag at hindi ko na alam ang kasunod na pangyayari. Paggising ko ay nakita ko ang mukha ng aking ina, kapatid at albularyo. Sa wakas, magaling ka na anak. Lumuluhang tura ng aking ina. Agad naman akong bumangon. Pansin ko ang pagkawala ng mga uod sa sugat ko at unti-unting nagtuyo iyon. Pero ang mas inalala ko ang aking ama dahil kitang-kita ko kung paano kinain ng demonyo ang puso nito. Nagkatinginan na lamang sila at pagkatapos ay natahimik lamang. Kung ganon, wala na si Itay. Totoo ngang pinatay siya ng dyablo. Bakit? Bakit si Itay pa? Kung hinayaan niyo na sana akong mawala, hindi sana mamamatay si Itay. Dahil sa akin nawalan ako ng ama. Paninisi ko sa aking sarili habang umahagulgol. Diyakap naman ako ng aking ina. Hindi mo kasalanan anak. Walang may gusto sa nangyari. Biktima ka lang din. Ginamit ng dyablo ang kahinaan mo. Kaya't nagawa mo ang mga bagay na iyon. Mangyayari pa rin iyon. Kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili anak. Nasisiguro kong masaya ang iyong ama at iyong anak. Dahil magaling ka na. Siguradong masaya silang nagsama sa langit anak habang binabantayan nila tayo. Pagpapalubag-loob ng aking inay. Tama si inay ate. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko kung bakit nalagay sa kamatayan ng ating ama. Ako ang dapat sisihin mo ate. Hindi mo kasalanan. Kagulgol din na tura ng aking kapatid na si Grace. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ko dito at doon ko binuhos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman sa pagkawala ng aming ama. Nagpasalamat naman kami sa albularyo at nangakong bibigyan namin ito ng magandang tirahan. At bibigyan na rin namin ito ng pangkabuhayan upang kahit doon lang ay masuklian namin ang kabutihan at pagtulong nito sa amin. Iniuwi na namin ang bangkay ng aking ama upang paglamayan. Marami ang nabigla at nakaramay sa aking ama. Ngunit hindi naman namin ipinagsabi ang tunay na dahilan ng pagkawala ng aming ama. Dahil alam naman naming walang maniniwala. Baka mapagkamalan pa kaming mga baliw kapag nagkataon. Naroon din ang mga magulang ng aking asawa at maging si Lito ay naroon din. Isang linggo naming ibinurol ang aking ama bago namin inihatid ito sa huling hantungan. Nang mailibing namin ito ay labis naming ipinagluksa hanggang sa maging maayos na ang aming pakaramdam. Tila na nung balik kami sa dati na walang alitan, inggitan. Kaya naman dahil doon ay mas lalo naming pinagtibay ang samahan namin bilang magkapatid. Ate, may good news ako. Natanggap na ako sa ina-applyan ko sa abroad. Ngiting tura ng aking kapatid na si Grace. Talaga? Masaya kami para sa iyo. Kaso malulungkot kami kasi dalawa na lang kaming nandito ni inay.
Ingatan mo ang sarili mo dun ha. Kung may problema ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin. At huwag kang magdadalawang isip na umuwi ha. Sambit ko sa aking kapatid. Oo naman ate, salamat ha. At patawad din sa mga ginawa ko sa iyo. Promise, magbabago na talaga ako. Hindi ko na uulitin iyon. Sana bigyan mo pang pagkakataon si Kuya Lito. Huwag kang mag-alala, walang nangyari sa amin. Kaya sayong-sayo siya. Wika ng aking kapatid. Alam kong alam ninyong hindi kapanipaniwalang sinabi ng aking kapatid. Pero ramdam kong totoo ang sinasabi nito. Siguro ay dahil lang sa mga panahon na iyon. Ginamit niya lang din ang aking asawa upang saktan ako. Pero kinalimutan ko na iyon at buong puso ko nang pinatawad ang aking kapatid. Ay, hayaan mo na yun. Isipin mo na lang isang bangungot lang ang lahat ng iyon. Tsaka huwag mo nang alalahanin pa kung kami talaga ang tinadhana ng Diyos. Ay sigad na ang gagawa ng paraan upang magbalikan kami. At saka ikaw, kapag nakakita ka ng lalaki para sa iyo, mahalin at pagsilbihan mo ha. Paalala ko rito. Tumango naman ito at yumakap sa akin. Nakisali na rin ang aking magulang. Masaya kaming nagsalo-salo ng hapunan. 2 buwan nang lumipas ay hinatid na namin ito sa airport. Hinintay namin ito bago makasakay sa eroplano, bago kami magpasyang umalis ni inay. Hiling ko na sana ay mahanap na niya ang magandang kapalaran na naghihintay sa kanyang bagong buhay sa abroad. Pagkatapos ay damiretso na kami ng aking ina sa puntod ng aking ama. Ang tagal na rin o itay. Salamat sa masasayang alaala. Balang araw magkikita-kita rin tayo dyan sa langit. Bantayan niyo kami palagi, lalong-lalo na si nanay. At ikumusta niya rin o ako sa aking anak tay. Ani ko. Natawa naman ang aking ina sa mga pinagsasabi ko. At iyakap ako nito. Pagkatapos ay nagpasya na kaming umuwi. Dahil sa dumidilim na rin ang kalangitan na parang nagbabadyang umulan. At sa paglipas ng 3 taon, ay muling nagpakita sa akin si Lito at nakiusap ito na pwede ba ito ulit manligaw sa akin kahit na mag-asawa pa rin kami. Mercedes, salamat dahil pinagbigyan mo ang kahilingan ko. Pangako, sa pangalawang pagkakataon na binigay mo, pinapangako kong mamahalin kita at aalagaan ng buong puso. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko ha, lalong-lalo na sa ating anak. Wika nito. Ayos lang kung Diyos nga nagpapatawad. Ano pa kaya ako? Pinatawad na kita Lito at pumapayag na akong magsimula tayong muli. Ngiti kong sambit. Labis itong natuwa nang magkaayos kaming muli. Pinagtibay namin ang aming samahan bilang isang mag-asawa. At hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng isang malusog na anak na lalaki. At pinangalanan namin itong Christian. Labis ang tuwa namin sa mga sandaling iyon. Ang albularyo naman ay naging maayos na ang pamumuhay. Dahil sa tulong na ipinangako namin sa kanya. Pero ipinagpatuloy pa rin ito ang panggagamot. Ngayon ay tumatanda na kami. At si Lito naman ay para pa ring bata. Dahil sa pakikitungo nito sa akin na sobrang sweet. Sa totoo lang ay muli kaming nagpakasal noon. Ang aking ina naman ay pinagpatuloy ang buhay bilang siya lamang ng isa. Ngunit palagi namin itong dinadalaw ni Chris kasi hindi na ito nakakalakad. Sa buhay natin, huwag tayong basta-bastang gagawa ng desisyon na hindi natin pinag-iisipan. Dahil hindi natin alam kung ano ang kapalit. Na magkasala man sa iyo ang isang tao, ay matuto tayong magpatawad o ipagpasa Diyos na lang natin. Ang paghiganti ay hindi makakatulong sa atin talaga. Bagkus ito ay makakasira lalo sa ating buhay. Sana po ay magsilbi itong aral sa inyong lahat. Palagi niyo po sanang suportahan ang napakagaling po natin na boss na si Sir Casper Oye. At salamat po sa inyong palaging pakikinig sa channel niya.
Naway pagpalain po kayo. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. Muli, maraming salamat po at maligayang bagong taon. Wakasan.